Nakita ko po kasi yung opisina po ng PCO na nagka-doble-doble po yung paglalagay po nila ng gastusin tungkol sa pag-uos natin ng ASEAN. Binabalak ko po na meron po akong dinrap na sulat, baka sakaling doon po natin makita. Kung sakasakaling ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi na ilagay na line item sa ating GAA na kinukonsider for 2026, Mr. President. Thank you, Mr. President. May we recognize also our distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, meron po tayong batas, itong Republic Act 11650, na kung tawagin po natin ay Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education. Sang-ayon po sa Section 13 itong batas na ito, Mr. President, ito po ay naglalaman ng program support budget na kung babasahin po natin ay ganito po ang nakasulat dito. To ensure the institutionalization of services for learners with disabilities, a PSB, meaning to say program support budget for learners shall be included as a line item in the general appropriations of the DepEd. I'd like to find out, Mr. President, dito po sa ating pinag-uusapan o kinukonsider na GAA 2026 budget, particularly on DepEd, meron po bang line item ang PSB, Mr. President? Sang-ayon po sa itinatakda ng batas na ito. I'm gonna look into it, Mr. President. Right now, I'm not aware of that line item in our NEP, Mr. President, but I'll going to look into it, Mr. President. Kasi po, Mr. President, napansin ng representasyon na ito na meron po tayong budget for learning materials for learners with disabilities. Pero wala pong specific line item allocation, halimbawa, doon sa child fine system. Ito po ay napaka-importante, Mr. President, kasi kung wala naman itong child fine system, hindi rin po natin malulocate o ma-identify kung ilan po yung mga mag-aaral natin na mayroong disabilities sa buong bansa, kung nasa ang eskwela po sila. At hindi rin po natin malalaman kung ilan ang mga naka-enroll sa mga eskwelahan. So mahihirapan po tayo kahit na alam natin na napaka-importanting masuportahan po natin lahat. Ngunit kung hindi naman po natin alam kung sino-sino sila at kung nasaan sila, sapagkat wala nga pong line item na nakalagay sa budget, ito naman po itinatadhana ng batas, mahihirapan po tayo, Mr. President. This representation tried since last week to inquire from the LBRMO kung talaga pong nakapaglagay ang DepEd ng line item ayon po sa itinatadhana ng batas. Ngunit hanggang ngayon po ay mukhang sila'y nahihirapan din na tingnan mula sa DepEd. Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, meron po. Ito pala, DepEd budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP po yun, Mr. President. Kung titignan po ninyo sa HGAB, na wala po yun. Yun po yung hinahanap natin. Ayun, na magic. At ang nakikita po nating malinaw, materialis po for learners for disabilities. Maliwanag po yun. Ngunit kung ang pag-uusapan natin para malocate po natin, nasaan po lahat ang mga mag-aaral po nating may disabilities,
wala po tayong magagamit na pantustos dyan sapagkat wala po yung child fine system. Hindi lamang po yon, Mr. President. Sana'y nagkakamali po ako pero wala rin po yung hiring of specialists for diagnosis and assessment of LWDs and the prescription of appropriate intervention. Sana nagkakamali din po ako, Mr. President, na wala din po yung to defray expenses in the delivery of related services stated in Section 4P. Ito nga po yung sa transportation and various developmental, corrective and other support services for student with disabilities. Mr. President, kung wala po ang line item na ito na napaka-importante, kahit na po magsama-sama tayong lahat dito, ipahayag natin ang ating interes na tulungan ang ating mga mag-aaral na may disabilities, ngunit may kakulangan po sapagkat na maring nakaligtaan po. Napaka-importante po ng line item na ito. Mr. President, kaya ko lamang po sinubukan na maalaman talaga. Sana po ay makita na po natin. Kahit na po tapos na yung individual amendments, Mr. President, siguro po ay ang representasyong ito isusulat sa ating chairman para sa ganon makahanap pa po tayo ng fiscal space. Nakita ko po kasi yung opisina po ng PCO na nagka-doble-doble po yung paglalagay po nila ng gastusin tungkol sa pag-uos natin ng ASEAN. Binabalak ko po na meron po akong dinrap na sulat, baka sakaling doon po natin makita. Kung sakasakaling ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi na ilagay na line item sa ating GAA na kinukonsider for 2026, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mr. President, I would like to thank the Senator from Tarlac for raising that issue, and I promise, Mr. President, to my colleagues that after this, I would confer with the chairman, committee chair sa Public Health at saka sa DSWD as well as Finance Committee Chair para pag-usapan ito yung mga budget na karapat-dapat para matugunan itong mga pinag-usapan natin dito. Tulad sinabi nga ni Senator Marcoleta na walang saysay itong pinag-usapan natin paano tayo susuporta dito sa mga magagandang programa natin pamalaan kung nawawala naman daw yung budget at wala naman daw sa NEP, correct me if I'm wrong. So that has to be addressed right away. Thank you for that, for being a keen observant on that matter, the good senator from Tarlac. Maraming salamat po, Mr. President.